ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Verse 1, in those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said to them, I have compassion on the multitude, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way, for some of them have come from afar. Then his disciples answered him, how can one satisfy these people with bread here in the wilderness? He asked them, how many loaves do you have? And they said, 7. So he commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the 7 loaves and gave thanks, broke them and gave them to his disciples to set before them. And they set them before the multitude. They also had a few small fish. Having blessed them, he said to set them also before them. So they ate and were filled, and they took up 7 large baskets of leftover fragments. Now those who had eaten were about 4,000, and he sent them away. Pagpalain ng Diyos, mga salita niya na binasa natin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa gabing ito, salamat po. Binigyan niyo kami ng pagkakataon upang muli po mag-aral ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa ganda ng teknolohiya. Kahit kami po ay 1,000 miles away, hindi kami magkakasama, subalit ang iyo pong kapangyarihan ang kumikilos through technology upang kami po ay together magsamba po kami sa iyo. Patawarin niyo po ang aming mga sala, ugasan niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Dalangin namin na ang gabay ng banal mong Espiritu ay sumaamin po as we study your word. Gabayan ninyo po, Panginoon, sa akin po pagtuturo sa mga kapatid. Kayo malwalati, kayo po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi ay Our Savior who truly cares. Ang ating Panginoon na tunay na nagmamalasakit sa atin. Jesus at that period of time was in the Gentile country. He has been trying to teach his disciples the truth that no person in the world is off limits to the gospel message. As religious Jews, kagaya ng mga alagad, the disciples would have been raised up to consider Gentile off limits pagdating po sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Ang thinking ng maraming Hudyo at that time, sila lang ang dapat makarinig ng salita ng Diyos o ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. They were off limits ang mga Gentiles. Maaaring ito ay itinuro sa kanila. They would have been taught that they should have no contact with someone who was not a Jew. Yung relationship ng mga Hudyo at ng mga Gentiles at that time ay talaga pong meron pong malaking pagkakaiba sa ngayon. Talagang ang mga tao noon, ang mga Hudyo ay pinagbabawalan ng marami sa kanila. Lalong-lalo na of course mag-asawa na hindi po kanila kalahi. And even yung mga Samaritano ay itinuturing nila na second-class citizen. So ang ginawa ng Panginoon just to teach them because He is the Savior not only for the Jews but for also the Gentiles. Ang ginawa ng Panginoon, dinala sila doon sa bansa na ang mga nakatira ay mga Hentil. Jesus wanted his disciples to understand that he came into the world to save his people wherever they might be found.
That's why Jesus took them into a Gentile area. Pag binaba po ninyo ang pagbasa doon po sa aklat ng Mark chapter 7, 24-30, makikita natin yan. At first, he healed the daughter of a Canaanite woman. Isang hentil, pinagaling ng Panginoon ang anak na babae ng Canaanite woman. And also in verse 31 and 30 to 37 of Mark 7, he healed a man who was deaf and who had an impediment on his speech. Mababasa po natin yun sa Mark 31-37. And then dito po sa Mark chapter 8 verse 1 and 9, makikita naman natin dito na ang Panginoon ay nagmilagro, pinakain niya sa pamamagitan ng 7 tinapay at kaunting isda ang 4,000 tao. Bukod pa po ito sa 5,000 doon po sa Mark chapter 6 naman. See, Mark chapter 6, he fed the 5,000. In Mark chapter 8, he fed the 4,000. So, tingnan natin mga kapatid, anong pagkakahalintulad at anong pagkakaiba ng dalawang miracle na ginawa ng ating pong Panginoon. Number 1, both miracles involved huge crowds. Ang parehas na milagro ay kinabilangan ng napakaraming tao, multitude of people. Both miracles happened in a location where no food was available. Yung parehas na miracle na ginawa ng ating Panginoon ay nangyari sa lugar na hindi available ang food. Both miracles use a small amount of food to feed a lot of crowd. Kaunti lang, small amount of food, hindi yung kung in humanly thinking, yung dala nilang pagkain ay hindi sasapat para sa mga tao. Imagine 7 loaves. Ilan ba sila? Si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad at yung mga naunang sumunod sa kanya. And also the 4,000. So, kaunti lang yung dala nilang pagkain and even kung titingnan po ninyo, parang hindi sapat sa pangangailangan. Kaunting-kaunti lang. Next thing is, both miracles involve the use of bread and fish. Both miracles, Jesus involved his disciples. In both miracles, the disciples doubted the Lord's ability to meet the need. Sa parehas na milagro na ginawa ng ating pong Panginoon, ang kanyang mga alagad ay nag-aalinlangan sa kakayahan ng ating pong Panginoon para katagpuin ang kanilang pangangailangan. Ganyan din tayo mga kapatid ko minsan. Nagda-doubt tayo sa kakayahan ng ating pong Panginoon. We doubted the Lord's ability to meet the need. Kaya ho tayo ay nagkakasala sa ating pong Panginoon. The next one, in both miracles, Jesus asked the question, how many loaves you have? Gaano karaming tinapay mayroon kayo? And in both miracles, Jesus took what he had, thanked God for it, and broke it, and gave it to his disciples, and the disciples distributed it to the multitudes. In both miracles, the bread and fish multiplied in the hands of Jesus. Yung kakaunting tinapay at isda ay dumami sa kamay ng ating pong Panginoon. In both miracles, the crowds were entirely satisfied. Nabusog ang mga tao. And in both miracles, a large amount of food was left over. No po? Yung natira sa mga tinapay ay kung ilang basket, 12 baskets dun sa 5,000. Okay. While there are many similarities, there are also differences between these two miracles and the first and the second miracles. The number of people fed in this miracle is different, 5,000 versus 4,000. The amount of bread used in this miracle is different.
5 loaves dun sa 5,000, 7 loaves dito po sa 4,000. The amount of food left over in this miracle is different. 12 small baskets dun sa 5,000 and 7 large baskets dito naman po sa 4,000. The first miracle took place after a day of teaching. In the first miracle, Jesus was motivated by the spiritual needs of the crowd in Mark chapter 6, verse 34. In this miracle, Jesus is motivated by the physical needs of the crowd. The first miracle was performed using food from an outside source. Hiningi nila ito sa bata. But in this miracle, which we read, it appears that Jesus used what the disciples already possessed. Kung ano yung meron sila, 7 tinapay. The first miracle was designed to teach the disciples that Jesus was the bread of life for the Jews. But this miracle is designed to teach them that Jesus is the bread of life for the world. And above all of this, these miracles reveal Jesus, our Savior, who truly cares. Tonight, I would like to share with you a lesson, a learnings from the miracle of our Lord Jesus Christ. As we do, I want you to understand that we have a Savior, or we have the Savior who truly cares. Verse 1, in those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples to him. Tinawag niya ang kanyang mga alagad kasi maraming mga tao. So, number one point that I want to share with you is, let us look the multitudes and their need. These people have been with Jesus for 3 days. Ano po? Kasama niya ang mga tao sa loob ng 3 araw. And Jesus is doing the preaching. After the teaching has ended, ay si Jesus handa na niyang i-dismiss ang mga tao. Subalit alam din niya na naubos na ng mga tao ang kanilang pagkaing baon-baon sapagkat sila ay kasama niya ng 3 araw and having nothing to eat. Wala silang makakain on their journey to their homes. Sabi po ng verse 3, some of the people had traveled a long distance to hear Jesus. Ang ibang mga tao nanggaling pa sa malayong lugar para pakinggan ang ating pong Panginoon. Alam nyo, meron din pong panahon sa buhay natin. There are times when we all have periods of physical and material needs. Hindi po sa lahat ng panahon, mga kapatid, ay nananagana tayo. Merong mga panahon na nangangailangan tayo. Nangangailangan tayong physical, nangangailangan tayong ng bagay na material, at lalong higit, nangangailangan tayo ng mga spiritual na bagay. The children of Israel, when you open the Bible in Exodus 16:3 and Exodus 17:2, the children of Israel lacked food and water as they journeyed in the wilderness. Habang ang mga Israelita ay naglalakbay galing ng Ehipto patungo po sa lupang pangako, they were in their journey sa wilderness, nagkulang din po sila ng tubig at pagkain. Ganon din si David in 1 Samuel 21:3. David faced a time when he had no food to eat. Wala rin makain si David. Dumating po yung oras na yun.
And Jesus knew the depths of poverty sapagkat siya din mismo ay nagutom at nauhaw according to Matthew chapter 4. Kaya nga siya ay tinukso ni Satan sapagkat siya ay nagutom at nauhaw. Jesus also experienced unimaginable pain and suffering. Siya po ay nagdusa, nagpakasakit ng dahil sa atin. Ganon din si Job. We all know that this world is a place of suffering. Ang mundong ito, mga kapatid, kaya hindi dinisenyo ng Diyos ang mundong ito ng pangwalang hanggan sapagkat nalalaman ng ating pong Panginoon that this world is a place of suffering. Sabi ng Panginoon in John 16:33, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sabi ng ating pong Panginoon. Most people in our church are familiar with the agony of physical pain. Nagkakasakit tayo. Hindi perpekto ang ating katawan, lalong-lalo na pag nagkakaedad ka na, ang dami ng sumasakit sa iyo. We also know the uncertainty and problems that come with financial stress. Kagaya halimbawa ng ating pong pinagdaanan ng mga nakaraang araw. Sino ba hindi mai-stress? Lahat palagay ko ay na-stress sapagkat kung pwede lang natin pigilin yung pag-ikot ng mundo para hindi dumating yung due date natin, gagawin natin. Kasi ayaw natin, siyempre masira sa ating usapan. Lahat tayo, dumarating ang panahon na nahihirapan tayo. Ang iba ay nakararanas ng emotional problem. Ang iba ay nakakaranas ng intellectual suffering. Ang iba ay nagkakaroon ng problemang spiritual. Lahat tayo, nalalaman natin ang kahulugan ng sakit na malalim. This is common experience in this world. Solomon said in Ecclesiastes chapter 2 verse 22 and 23, "For what had man of all his labor and of the vexation of his heart, wherein he had labored under the sand? For all his days are sorrows, and his travail grief. Yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity." We all understand the truth that we all have needs in our lives. Hindi natin pwedeng itago, hindi natin pwedeng ipagkaila. All of us have needs in our lives. Let us now look at the second lesson I want to share with you. Let us now look the Lord and His compassion in verse 2. Kanina nakita natin yung mga tao at ang kanilang the multitudes and their need. Makita naman natin ngayon the Lord and His compassion. In verse 2, the Bible says, "I have compassion on the multitude, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat." Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang pagkain. In this verse tells us that Jesus saw the crowds and He knew their need. They are tired and hungry. He knows that they cannot possibly make the trip back to their homes. Magugutom sila at baka hindi nila magawang makarating. Baka sila'y magkasakit, baka sila'y mapahamak sapagkat sila'y gutom on the way. This verse tells us that Jesus says,
I have compassion on them. This means that his heart went out to them. Ang kanyang puso ay nasa sa kanila, nasa mga tao. Compassion is sympathy coupled with a desire to help. He was moved by their need and he decided to do something about it. Yun po yung compassion. Meron kang sympathy pero may kasamang pagnanais o pagnanasa na tulungan sila. Maraming mga tao, ang compassion ay hindi sinamahan ng pagtulong. Naaawa ako sa iyo pero wala naman akong magawa. A true compassion is a sympathy coupled with a desire, a deep desire to help. Kagaya ng atin pong Panginoon, nalalaman ng Panginoon yung number of bread that they have, and also He knew the number of the people na nakikinig sa Kanya. Nagdalang habag ang ating pong Panginoon. He was moved by compassion on them. 5 times in the Gospels, the book of Gospels, ay sinabi ng Bible that Jesus was moved with compassion. I have compassion on them. This is a glimpse inside the heart of our Lord Jesus Christ. Ito po yung laman ng puso ng ating pong Panginoon. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad na nakita ko ang kanilang pangangailangan and He is determined to do something about it. Nakita rin po ng Panginoon ang pangangailangan natin dyan sa Pilipinas. Subalit, gusto rin tayo ng Panginoon na turuan at tulungan na magtiwala sa Kanya ng lubusan. He is determined to do something about our needs. Alam nyo, ang Panginoon sa simula't simula pa, hindi ho siya nagkakamali. At inihahanda niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin, sabi ng Romans 8:20. All things work together for good. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Sino ba yung mga umiibig sa Diyos? Kayo po, ako, tayong lahat na nananampalataya sa Kanya. Kaya anuman ang nararanasan natin sa buhay na ito, alam ng Panginoon, and He is determined to do something about your needs, about your life. We praise the Lord that we have a Savior who truly cares. The word cared in 1 Peter 5:7 has the idea of taking an interest in someone. Meron kang pagpapahalaga sa iba. Yung iniisip mo ang iba. Our Lord is interested in the things that affect your life. Interesado ang Panginoon sa buhay nating lahat. This kind of concern and compassion can be seen all throughout sa Biblia po, sa salita ng Diyos. We serve a God who truly cares for us. Huwag mong isipin na dahil ang dami mo ng suliranin, kinalimutan ka na ng Panginoon. Hindi po, mga kasama. Sabi nga ng isang kanta, kung hindi natin makita yung kamay ng Diyos, kundi natin siya maramdaman, kundi natin siya makita. Kasi may ginagawa siya ng tahimik. At kapag dumating ang tamang panahon, i-reveal niya yon. Magpupuri ka sa Kanya, magagala ka sa Kanya dahil ang Diyos gumagawa more than the way we think. Higit sa ating iniisip. Ang Panginoon
ay matalinong Diyos, makapangyarihang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng bagay. He is omniscient, He is omnipotent, and He is omnipresent God. And even Hagar and her son, during ito po yung naging anak ni Abraham to Hagar, ay si Ismael. Who would have cared about a slave, Hagar and her son? God cared. Ang Panginoon ay tumulong even doon sa alipin ni Sarah. Tinulungan ng Diyos personally and provided all their need to survive the wilderness experience. Sapagkat kung maglalakbay sila ng malayo at wala silang dala-dala na gamit or pagkain during sa kanilang paglalakbay, mamamatay yung mag-ina. Pero ang Diyos, hindi siya nagkamali. Pinagkalooban niya sila ng kanilang pangangailangan. Who would have cared about a Gentile widow and her son sa panahon po ni Elijah? And even the day of Elisha, yung pinadami niya yung langis. God cares. He truly cares. Kahit nga ho yung mga nagre-reject sa Kanya. Isipin ninyo yung mga masasamang tao. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Nakakaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. Yung mga masasamang tao. Yung mga ateista, yung nilikha ng Diyos ay kanila rin ini-enjoy. Alam nyo, nung I can't remember kung kanina o kahapon ko na binabasa ako na isang post. I don't know if that is a joke, pero I don't like the post. Ganito ang sabi. Kay Jesucristo nga hindi ako naniniwala. Sabi niya, maniniwala pa ba ako sa isang politiko? I don't like because sa aking pagkakaalam, Kristiyano yung tao na yun. I'm so sad. Ang unang naisip ko, i-unfollow ko siya or i-unfriend ko siya. Because he said he didn't believe. Hindi siya naniniwala sa atin kung Panginoon. Bakit kaya hindi maniniwala sa Panginoon? He gave His life for you, for all of us. Na dapat tayo mamatay. Pero binuhat niya ho yun. Ipinasan niya ang kasalanan ng buong sanlibutan sa kanyang balikan doon sa krus, and yet you don't believe in Him? Why? Is there a reason why not believe in Him? Meron bang dahilan, kapatid, para di ka maniwala sa Kanya? Jesus invites us to come to Him in Matthew 11:28. Sabi ng Panginoon, lumapit kayong napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasan, and I'll give you rest. Pagpapahingahin ko kayo. Alam niyo po ang motto ng atin pong Panginoon. Compassion followed by action. Nahahabag siya sa tao, pero gumagawa din siya ng aksyon para tulungan ng tao. Ganyan. Dapat ang maging mindset nating mga mananampalataya. Hindi pa pwedeng may compassion ka lang, pero wala ka namang ginagawa. Wala ka namang inaambag. Hindi lang compassion ang kailangan ng mga tao. Kailangan nila ng aksyon. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ.
Nahabag siya sa mga tao sapagkat wala na silang pagkain. Kaya bago sila umalis, pinakain muna sila ng atin pong Panginoon. Alam nyo, kaya marami sa mga pastor ganyan. Kasi yan ang puso ng atin pong Panginoon. Nahahabag tayo. Kaya gumagawa tayo ng paraan para tulungan sila. Hindi ikaw lang, hindi lang para sa iyo. You know, there is a reason kung bakit ka pinagpapala ng Diyos. Para maging daluyan ka rin ng pagpapala. Magkaroon ka rin ng habag sa mga taong nangangailangan. Alam nyo, noon pa man, dyan po kami sa Pilipinas. Alam nyo po, my dream, I share it with our pastor, my dream. Noon pa lang, dream ko na talaga na tumulong sa mga manggagawa, mga missionaries. Gusto ko talaga na tumulong sa kanila. Kaya sinubukan ko na magtayo ako ng negosyo. For that reason, because I know the life of a missionary, because I know the life of a pastor, I know the life of the family of the pastor. Gusto ko silang tulungan, kaya ganun po yung pangarap ko. At ang ginawa kong paraan, magsisimula ako ng business para somehow matulungan ko sila. Pero alam niyo, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos para sa akin. Hindi pala sa ganung kaparaanan. Pero ang inilalagay pa rin ng Panginoon sa aking puso, sa aking isip, ay tumulong pa rin sa iba. But not in my way, but His way. Do you know what's the difference of that? Kasi pag sa akin nang galing ang tulong, baka ang maluwalhati ay ang pangalan ko lamang, hindi ang Panginoon. Whereas kung ang paraan ng Panginoon ang masusunod, ang mabibigyan ng papuri at kaluwalhatian ay ang Panginoon lamang. Yun po dapat. Kaya nga sabi ng Bible, kung tayo ay tutulong, huwag na natin ipaalam sa kabilang kamay natin yung ginawa ng kaliwa. Huwag mo na sabihin sa kanan. Hindi na kailangan hindi na kailangan ng batingting para ipaalam na you work hard for those things. Hindi ho yun ang kailangan. Pag ginawa natin yun, ang maluluwalhati ang sarili natin, hindi ang Panginoon. Kaya sa totoo I would like also to thank the members of the Grace Life Church in the Philippines. I want to thank also the Anchored in Truth Ministry, Grace Life Church sa Pasal Shows. I want to thank every individual na tumulong po sa atin. Sila din po ay ginamit ng Diyos. It's not the amount, but the content of their heart to help. Kagaya ng atin pong Panginoon, He was moved with compassion. Kaya tinulungan niya, pinakain niya ang mga tao because He truly gives. Pangatlo na dapat natin matutunan ngayong gabi, let us look the miracle and the learning. In verse 3, and if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way, for some of them have come afar. Kung pauwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. Then his disciples answered him, how can one satisfy these people with bread here in the wilderness? Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganitong karaming tao? Having declared his desire to feed the multitudes, Jesus immediately met with doubt in verse 4.
Despite the disciples have already seen Jesus fed 5,000 men besides women and children, they still doubt His ability to do the impossible. Kahit nakita na nila na ang Panginoon ay pinakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at ng 2 isda ang 5,000 na mga lalaki, hindi pa kabilang ang mga babae at mga bata, sila ay nag-alinlangan pa rin sa kakayahan ng ating Panginoon gumawa ng mga bagay na imposible. The Bible says, for God, nothing shall be impossible. For God, all things are possible. In verse 5, Jesus asked them the same question that He asked them the first time He did a miracle. How many loaves have He? 7 ang sabi po nila. Ibinigay nila iyon sa Panginoon at yun po mga kasama ay pinadami ng Panginoon. Alam nyo, ang bagay na ibinibigay natin sa Panginoon kahit ito po ay maliit lamang, pinalalaki ng Diyos. Kung ito ay kakaunti lamang, pinararami ng Diyos. Hindi ginawa ng Panginoon. Tingnan po ninyo yung lesson dito, the miracle and the learnings. Tingnan ninyo. Hindi nagmagic ang Panginoon na nagkaroon na lang basta ng tinapay. Kundi ginamit ng Diyos ang mayroon ang mga alagad at dun sa 5,000, ginamit niya yung mayroon ng bata. Ganon din sa ating kapanahunan. Ginagawa ng Diyos na paramihin ang bagay na mayroon tayo. Laging tinatanong ng Panginoon, ano ba ang meron kayo? Ilan ba ang mayroon kayo? Ibigay ninyo sa akin. Yan ang panawagan ng Panginoon. Anong meron kayo? Gaano kalaki meron kayo? Gaano kadami meron kayo? Ibigay ninyo sa akin at palalakahin ko at pararamihin ko. Yun yung learnings doon mga kasama na itinuturo sa atin. Miski hanggang sa ngayon mga kapatid. This miracle teaches us that Jesus is the universal Savior. Hindi lang siya tagapagligtas ng mga Hudyo, ng mga alagad, ng mga Gentiles ng church. Jesus is the universal Savior. Wala pong makapagbabago niya. And He is the only Savior. Siya lang po at wala ng iba. Sabi po ng Bible. No other name given sa atin, sa silong ng langit para tayong maligtas, but the name of our Lord Jesus Christ. Next, this miracle teaches us that Jesus is more than sufficient to meet the needs. Ipinakikita dito, itinuturo sa atin na ang ating pong Panginoon is more than sufficient to meet the needs ng kanyang mga anak, ng mga tao. Alam ng Panginoon kung magkano ang kailangan natin and He provided that. Nag-iisip tayo, napakalaki ng babayaran natin, saan natin kukunin yun? Hindi naman tayo mayayaman, mahirap lang naman tayo, namubuhay lang naman tayo sa biyaya ng Diyos. But the Lord once again, pinatunayan ng Panginoon that He is more than sufficient for our needs. He is our provider. This verse reminds us that He is able to do anything for us. Kayang-kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. He is able to meet the needs in your life. Ang gusto lang ng Panginoon, hanapin natin siya, unahin natin siya. Kaya ho, binabati ko kayo sapagkat sa panahon na nangangailangan po tayo, natuto tayong lumapit sa Panginoon ng seryosong paglapit. He is able to meet the needs in your life. Next, He is able to give you comfort through all the storms of life.
Kayang-kaya kanyang bigyan ng kaaliwan sa panahon ng bagyo ng iyong buhay, sa panahon na ikaw ay may sakit, sa panahon na ikaw ay lungkot na lungkot, sa panahon na ikaw ay nabibigo, sa panahon na ikaw ay nasasaktan. He is able to give you comfort. Next, He is able to empower you to do His will. Palalakasin ka ng Panginoon para gawin mo yung kanyang gusto, yung kanyang kalooban. Hindi papayag ang Panginoon na ang church dyan sa Pilipinas ay masasarado na lamang ng ganun. He is able to empower you to do His will, and His will is to proclaim His gospel, His glorious gospel to the people around you and to other people in the region beyond. He is able to empower you. Palalakasin ka niya dahil may gusto siyang gawin. Palalakasin ka niya dahil meron siyang plano pang ipapagawa sa iyo. Next, He is able to walk with you every mile of the way. Sa bawat hakbang, sa bawat metro, sa bawat milyahe ng iyong paglalakbay, sasamahan ka ng Panginoon. This church, our church, is not our church, but Jesus Christ. He is the owner of the church. Tayo po ay ginawa lang niyang tagapangasiwa. Pero siya po ang nagmamayari ng iglesia. Kaya hindi niya pababayaan mabigo ang kanyang iglesia. Sabi ng Panginoon, I am with you always hanggang sa dulo ng sanlibutan. Next, He is able to be exactly who you need. He is able to be exactly who you need Him to be in all the stages of your life. Siya ang kailangan natin, mga kasama. Siya ang kailangan natin, ang atin pong Panginoon. He can raise king. He can remove king. Pwede siyang maglagay ng hari. Pwede siyang mag-alis ng hari. He is our sovereign God. He controls everything. His supply always meets or exceeds the need. Only He can do that. Yung kanyang biyaya ay sapat. Kung minsan sobra sa pangangailangan natin. Who can imagine na next year pa dapat babayaran, pero ang ginawa ng Panginoon, pinabayaran na po sa inyo ng buo ng Panginoon. Kung magkulang man, kaunti na lang, sapagkat mayroong ilang natin. Who can imagine that? May isip ba natin? But the Lord works miraculously. Ang Panginoon ay gumawa ng milagro, kaya nangyari ang mga bagay po niya. This miracle teaches us that He has all that we need for the journey of life. Lahat ng kailangan natin sa paglalakbay natin sa buhay na ito, kasama natin siya. This miracle teaches us that we are a people of little faith. Minsan, mga kasama, napakaliit ang paniniwala natin sa Panginoon. Alam niyo po, ako natuto na ako magtiwala sa Panginoon ng lubusan. I have been through a lot. But the Lord taught me, tinuruan ako ng Diyos na sa Kanya lang magtiwala at manampalataya. This miracle teaches us that great things can happen if we can just get the need into His hands.
Pilipinas. Dakilang bagay ay mangyayari kapag inilagay po natin ang pangangailangan sa kanyang mga kamay. Nung inabot ng mga lagad yung 7 tinapay, nagulat ang mga lagad. Una, pinasalamatan muna ng Panginoon ang Ama dahil po doon sa 7 tinapay, pagkatapos kanyang pinagpirapiraso yun at ibinigay sa kanyang mga alagad. Yung 7 tinapay, you can just imagine yung 7 tinapay, kahit gaano kalaki yun. No. Sipin niyo in humanly thinking, paano mo pakakainin yung 4,000 doon sa 7 tinapay? Pero habang hawak ng Panginoon yung tinapay na ibinibigay sa kanyang mga lagad, paparami ng paparami. Hindi nga lang multiplication, exponential. Lahat ng bagay na ibinibigay natin sa Panginoon, pinararami ng Diyos, exponential. Hindi lang multiplication. Because our Savior, our God, truly cares for His children. What are you looking today? Are you still not believing in Him? Di ka pa rin ba naniniwala sa Panginoon? But I believe in my heart, mga kapatid, sa lahat ng tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin, nagdagdag ang Diyos ng mga aral sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Dinagdagan niya ang ating paniniwala sa Kanya. Dinagdagan niya ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mas lalo nating siyang nakilala. Mas lalo nating nakita na ang Diyos higit na makagagawa ng imposible kaysa sa iniisip lang natin. Purihin natin ang Panginoon. Our Savior who truly cares. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat sa katotohanan na amin pong napag-aralan ngayong gabi. Salamat sa Panginoon, sa Panginoong Hesus, sapagkat tinuruan niya kami na magtiwala ng lubusan sa iyo. Salamat po, Ama, sa inyo pong mga salita. Salamat po sa istorya po ng minagarong ginawa ng iyong anak na si Jesus, na pinakain niya ang 5,000 tao at 4,000 tao sa pamamagitan lang ng kaunting tinapay at ilang piraso ng isda. Nabusog ang mga tao sapagkat nanggaling sa iyo. Sapagkat pinarami mo, kayo ang nagparamit ng bigay sa mga tao. Everything, Panginoon, na nagmumula sa iyo ay truly na makapagsasatisfy ang pangangailangan namin. We will be satisfied pag ang mga bagay nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming mga tao walang satisfaction sapagkat ang meron sila di naman galing sa iyo. Subalit kami na iyong mga anak, ang lahat ng bagay na ipinagkaloob ninyo ay meron po kaming satisfaction sapagkat nakita namin yung presensya ninyo, yung makapangyarihan ninyong kamay na kumikilos sa panahon po ng aming pangangailangan. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Patawad po sa mga panahong nag-aalinlangan kami sa iyo pong ability, sa iyo pong kakayahan. Lord, nawa ang mga miracles na ginawa ninyo ay lalong magdagdag sa aming pananampalataya at paniniwala po sa iyo. Sa gabing ito, pinupuri namin kayo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, tunay na nagmamalasakit ka sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, mga salita. Ama, dalangin ko po, pagpalain ninyong patuloy ang mga kapatid sa Pilipinas. Patuloy niyo po silang i-empower upang masunod po, Panginoong Diyos, ang inyo pong kalooban. Tulungan niyo sila. Hinihiling ko, Panginoon, patuloy po na lumago ang church at marami pa pong mga tao ang aming matulungan. Marami pa pong iglesia ang aming pong mapalakas, mahamon na magpatuloy po sila sa iyo.
Gabayan niyo ang aming pastor sa pangunguna sa kabuuan, ang mga kasamang manggagawa, ang mga pastor at ang mga mangangaral, ang mga elders ng mga churches mula po sa Quezon City, sa Cabanatuan, sa Samar, sa Payatas, sa Laguna, sa Cavite, sa Masiway, sa San Carlos. Lord, I pray for them, for all of them. Salamat sa iyo, Panginoon, maging kami po dito sa Marianas. Tulungan mo po ako as I prepare your message to the people this Sunday. Maging pagpapala po ako sa kanila ng inyong mga salita. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Pinupuri ka namin lahat ng ito. Dalangin namin sa aming pong sa pangalan po ng aming mananakop at tagapagligtas sa aming Panginoon na si Yesu Cristo. Amen. Amen. Marami pong salamat, mga. Pastor Mike, magandang gabi. Magandang Good gabi po, evening, Pastor. Pastor Mike. Maraming salamat sa iyong pag-share. Salamat sa iyong pagtulong